Kumpirmado na ng ICC ang charges of crimes against humanity laban kay FPRRD. Ibig sabihin, haharap na sa paglilitis ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, unanimous ang pagkumpirma sa kaso na may kaugnayan sa madugong war on drugs ni Duterte. Tiniyak din ng korte na patas ang magiging trial at mabibigyan ng kampo ni FPRRD ng sapat na oras para makapaghanda ng depensa. Bago ang confirmation ng charges against crimes against humanity laban kay FPRRD, tinabla ng ICC ang paghamon ng kanyang kampo sa jurisdiction ng korte sa kaso. Balikan natin ang naging pagdinig kahapon sa agenda report ni Kevin Manalo mula sa the Netherlands. Ilang beses na ipinaglaban ni former President Rodrigo Duterte at ng kanyang depensa ang issue ng jurisdiction o kung saklaw ba ng International Criminal Court ang Pilipinas kahit na opisyal na itong umalis bilang state party noong 2019. March 2025 nang dalhin sa The Hague si FPRRD at May 2025 nang unang hamunin ng kanyang mga abogado sa pre-trial chamber ang jurisdiction ng ICC. October 23, 2025, binasura ito ng pre-trial chamber. October 28, dinala ng depensa ang issue sa appeals chamber. 4 na punto ang prinisenta ng depensa at bawat isa rito sinagot ng appeals chamber. Una, paliwanag ng depensa na wala na umano ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas noong kumalas ito sa Rome Statute. Sagot ng appeals chamber, rejected. Hindi raw nakadikit ang jurisdiction sa panahon kung kailan ang investigasyon kundi kung kailan naganap ang mga krimen. Pangalawa, ayon sa depensa, hindi dapat ikonsidera bilang formal proceeding ang isinagawang preliminary examination dahil lamang nangyari ito bago kumalas ang Pilipinas. Tanging ang investigasyon at judicial proceedings lamang daw ang dapat bilangin. Sagot ng appeals chamber, rejected. Ang mga gawain daw ng Office of the Prosecutor tulad ng preliminary examination ay opisyal na aktibidad ng korte. Pangatlo, ayon sa depensa, hindi raw dapat isama ang Office of the Prosecutor kapag pinag-uusapan ang mga gawain ng korte, maging ang kanilang preliminary examination. Sagot ng Appeals Chamber, rejected. May iba't ibang sangay daw ang ICC, kabilang ang Presidency, Chambers, ang OTP, at ang Registry. At pang-apat, sabi ng depensa kapag umalis na ang isang state party sa ICC, hindi na raw dapat ito pakialaman ng korte. Sagot ng Appeals Chamber, rejected. Hindi raw mabubura ang accountability ng isang leader na sangkot sa crimes against humanity habang miyembro sa ICC ang isang estado dahil sa pagkalas. Kahapon, April 22, 2026, ibinabana ang desisyon. Kumpirmado ang naunang desisyon ng pre-trial chamber. The appeals chamber is not persuaded by the defense's omission that the 1-year withdrawal period sufficiently. Ibig sabihin, pinal na ang desisyon at hindi na pwedeng umapela pang muli ang kampo ni FPRRD. The appeal chamber by majority has rejected all 4 grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. The appeals chamber by majority confirms the impugned decision. Para sa agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.